Matapos ang matinding laban, agad namang sinuri ang Huayu Tower para sa mga napinsala at namatay dahil sa matinding atake ni Zhou Fan. Kahit na ang ikalimang elder ay hindi makapaniwala na ito ang mangyayari sa kanila, kaya nang mapagtanto niya ang matinding pagkatalo ay hindi niya ito matanggap. Kaya napasigaw na lang siya sa galit dahil kahit ang kanyang kamay ay nawala na rin sa laban na ito. Ipinangako rin niya na pagbabayaran ito ni Zhou Fan sa susunod nilang pagkikita. Sa kabilang banda, naisip naman ni Chu Chu na dahil sa matinding laban na ito ay tiyak na sisikat na naman ang pangalan ni Zhou Fan sa kanilang imperyo. Ngunit alam niya na ang dahilan nito ay hindi dahil sa magandang paraan. Kaya tiyak niyang mas magiging mahirap ang mga susunod na mangyayari para sa kanila. Napansin rin ni Chu Chu na hindi lamang ang kanilang pamilya ang maaapektuhan nito dahil maraming inosenteng tao ang namatay dahil sa laban na ito. Ang malala pa ay halos lahat sa kanilang mga bisita ay nadamay dahil sa matinding laban na nangyari sa kanilang sect. Marami ring mga bata ang nawalan ng magulang dahil lang hindi nila napigilan na hindi mangyari ang laban na ito. Kaya nasabi na lang niya na talagang hindi isang demonyo ang tao na ito sa isipan ng mga nawalan ng mga mahal sa buhay. Dahil para sa kanila ay isang Panginoon ng kamatayan ang tao na ito dahil sa mga pinakita niya. Natigil naman ang pag-iisip ni Chu Chu nang biglang lumapit sa kanya ang bantay upang magulat. Agad naman na sinabi ng bantay na dahil sa matinding laban na naganap ay may 4,000 tao ang namatay at mayroong 36,000 ang nasugatan. Nilinaw rin ng bantay na ang mga binanggit niya ay mga taong nagkaroon ng matinding pinsala ngunit ang mga ibang tao naman na nagkaroon ng kaunting sugat ay marami rin. Nagulat naman si Kai Ching dahil hindi niya inakala na magiging ganito kadami ang mamamatay dahil sa laban na ito. Kaya nasabi na lang niya na talagang kakaiba ang Zhou Fan na ito. Kahit na si Yan Tang ay napaisip rin na talagang isang napakalaking gulo ang nagawa ng kaibigan niya. Kaya masasabi nila na isang maliit na digmaan ang nangyari dito dahil sa dami ng namatay at napinsala sa lugar na ito. Nagsaad rin ng bantay na hindi lamang ito ang kanilang problema sa ngayon. Dahil na rin sa maraming bisita ang nagpunta dito na nanggaling sa ibang mga pamilya, halos lahat ng mga ito ay nawala ng mga disciple at anak kaya ang mga ito ay nagpunta dito. Sinabi rin ng bantay na halos kalahati sa mga namatay ay nanggaling sa kanilang bisita mula sa mga mataas na pamilya ng ibang lungsod. Nagsaad naman si Chu Chu na kailangan kausapin agad ng bantay ang mga ito. Sinabi rin niya na kailangan niyang ipaalam sa kanila na pagkatapos na ang pag-aayos nila sa gulo ay magbibigay sila ng sagot sa kanilang mga katanungan. Ipinahayag rin ni Chu Chu na kailangan niyang ipaalam sa kanila na ang mga nawala sa kanila ay babayaran ng kanilang sect. Agad naman na sinunod ito ng bantay at umalis na rin siya upang ipaalam ito sa mga pamilya na nandito. Hindi naman makapaniwala si Yan Tang na talagang umabot sa 4,000 buhay ang nawala dahil sa atake ng kaibigan niya. Kaya nasabi na lang niya na talagang mas dadami pa ang magiging kalaban ng kaibigan niya sa kanilang imperyo. Nagsaad naman si Dandan na hindi ito kasalanan ng kanyang asawa, dahil ang may kasalanan nito ay ang Regent State. Natawa naman si Yan Tang nang marinig niya ito dahil walang sino man ang mangangahas na sisihin ng Regent State. Nagsaad din siya na alam niya na talagang kakaiba ang taglay na lakas ni Zhou Fan at sa tingin niya, kahit na ang mga elder na nasa Radiant Stage ay matatakot sa kanya na lumaban. Ngunit huwag nila dapat nakalimutan ang sinabi ni Elder Yan na kung mawala na ang bisa ng gamot na kinain ni Zhou Fan ay tiyak na babalik sa normal ang kanyang lakas. Ang malala pa ay hindi rin ito makakagalaw. Kaya sa ngayon ay tiyak niya na kahit ang isang bata ay kayang mapatay si Zhou Fan. Bigla namang napagtanto ito ni Chu Chu kaya agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin nila si Zhou Fan sa paligid ng kanilang lungsod. Sinabi rin niya na kailangan nilang dalhin ng buhay dito si Zhou Fan, umarte rin siya na ibibigay niya si Zhou Fan sa Regent State bilang isang tamang eksplanasyon sa nangyari dito. Naiinis naman na tinanong ni Dandan kung bakit hindi ito agad na sinabi kanina ni Yan Tang. Nagtanong naman si Yan Tang sa kanya kung hindi niya ba naitandaan ang sinabi ni Elder Yan kanina. Dagdag pa niya na ang mga taong nakaalala nito ay wala na ngayon dito sa kanila. Kaya malamang na naghahanap na ang mga ito ngayon. Inutusan rin niya si Dandan na tingnan niya kung sino ang wala dito ngayon. Agad naman na nagmadaling umalis si Dandan dahil wala dito ang magkapatid kaya kailangan niyang mahanap ang mga ito. Nagalit naman si Master Peony dahil talagang nagmamadali ang babae na ito. Kaya tinanong niya ito kung saan siya pupunta. Sinabi naman ni Dandan na kailangan niya agad na mahanap ang magkapatid na ito dahil alam niyang may gusto ang babae na ito sa kanyang asawa. Kaya kailangan niyang mapigilan ito sa kung anumang pag-aahas na gagawin niya. Hindi naman makapaniwala ang master niya dahil talagang ito lang ang laman ng utak ng babae na ito.
Kahit na sila Yan Tang ay napatawa na lang sa sinabi ni Dandan. Sa kabilang banda, lumipas na ang ilang mga oras at patuloy pa rin sa paglipad si Joe Fan palayo sa lungsod. Naisip rin niya na kailangan niyang makahanap ng ligtas na lugar upang mapagaling niya ang kanyang sarili. Sa ngayon ay nararamdaman niya na rin ang pagkawala ng kanyang kapangyarihan kaya kailangan na niya agad na makahanap ng lugar na ito. Ngunit bago pa man tuluyang makalayo ang kanyang katawan ay bigla naman siyang nakaramdam ng sobrang pagod. Bigla ring nawala ang kanyang mga pakpak dahil sa pagkawala ng kanyang Yuan Qi. Kaya wala na ring nagawa pa ang ating bida kundi tanggapin na hanggang dito na lang ang hangganan ng kanyang lakas. Nagsimula rin siyang bumagsak pababa habang nawawala na ang kanyang malay. Isang malakas na pagsabog rin ang nangyari dahil sa kanyang pagkakabagsak. Pagkatapos nito ay lumipas ang gabi at nagsimula nang bumalik ang araw kung saan bumagsak ang ating bida. Sa ngayon ay nasa ilalim ng isang matinding butas ang kanyang katawan dahil sa pagbagsak niya mula sa ere. Nagising rin ang kanyang kaisipan nang maramdaman niya ang pagtagas ng tubig mula sa butas na ito. Kaya nasabi na lang niya na mukhang wala pa rin sa magandang lugar ang kanyang katawan. Alam rin niya na sa ngayon ay hindi niya pa kayang igalaw ang katawan niya dahil sa matinding pinsala na natamo niya sa paggamit ng 5 gamot noon. Hindi rin siya makapaniwala na ang isang katulad niya na isang Magic Emperor noon sa Holy Land ay magiging ganito na lang ang estado. Nasabi rin niya na ginamit lamang niya ang Bursting Pill dahil alam niyang hindi siya makakaalis sa lugar na iyon kapag hindi niya ito ginamit. Ang naging kapalit naman nito ay ang pagtalo niya sa mga kalaban niya. Ngunit kahit na natalo niya ang 4 na malalakas na expert na iyon ay hindi pa rin niya inakala na ganito kalala ang side effect ng gamot na ito sa katawan niya. Naisip rin ni Joe Fan na alam niyang hindi niya kayang igalaw ang katawan niya sa loob ng 1 buwan, kaya kung may makahanap man sa kanya na miyembro ng 7 pamilya ay tiyak na madali lamang siyang mapapatay ng mga ito. Kaya naiinis na lang siya dahil alam niyang hindi ito ang nais niyang mangyari dahil nakasalalay sa ibang tao ngayon ang buhay niya. Ang malala pa ay para bang siya ngayon ay karne na naghihintay na may pumatay sa kanya, kaya sa tingin niya ay malapit nang magtapos ang buhay niya. Ngunit bigla namang napatigil ang ating bida sa kanyang pag-iisip nang marinig niya ang matinding ingay sa itaas ng butas. Kaya napatanong na lang siya kung sino kaya ito. Nagtataka rin siya kung mga kalaban ba ang mga ito. Agad naman na nagbukas ang butas sa itaas ni Joe Fan, agad rin na napangiti si Xiao Yun nang makita niya na ligtas lang si Joe Fan. Kaya sinabihan na niya ang kapatid niya na nakita na nila ito. Natuwa naman si Joe Fan nang mapagtanto niya na ang magkapatid pala ito. Kaya nasabi na lang niya na mukhang hindi pa ito ang oras niya para mamatay. Agad naman na kinuha ni Tianba ang katawan ni Joe Fan mula sa butas na ito. Kasabay nito ay natuwa naman si Joe Fan dahil talagang hindi pa nauubos ang kanyang swerte sa mga oras na ito. Nang mailagay na nila ni Tianba si Joe Fan sa magandang posisyon, agad niyang nilabas ang kanyang sandata at nilapitan ito. Nagulat ang kanyang kapatid nang makita ito dahil hindi niya alam kung ano ang nais gawin ng kapatid niya. Agad na nilapit ni Tianba ang espada sa leeg ng ating bida. Agad namang tinanong ni Xiao Yun ang kanyang kapatid kung ano ang ginagawa niya. Ngunit agad siyang pinatahimik ni Tianba. Galit na tinanong ni Tianba ang ating bida kung ano ang ginawa niya sa kanyang kaibigan na si Song Yu. Nakangiting sinagot ito ni Joe Fan na alam niyang alam na ni Tianba kung ano ang nangyari sa kanyang kaibigan. Mas lalo pang nainis si Tianba at tinanong niya si Joe Fan kung bakit niya pinatay ang kanyang kaibigan. Seryosong sinabi ni Joe Fan na isa siyang demonyo kaya hindi niya kailangan ng dahilan para gawin ito. Mas lalo pang nagulat si Tianba sa naging sagot ng ating bida kaya napasigaw na lang siya sa galit. Nais niyang atakihin sana ang ating bida ngunit agad na tumayo ang kanyang kapatid sa harapan ni Joe Fan para pigilan siya sa kanyang nais gawin. Agad niyang inutusan ang kanyang kapatid na kailangan niyang umalis doon. Ngunit agad na sinabi ni Xiao Yun na huwag dapat kalimutan ni Tianba na tinulungan sila ni Joe Fan noon. Sinabi rin niya na kung papatayin niya ngayon si Joe Fan ay hindi lamang mawawala ang kanilang utang na loob sa kanya. Mas pinalala rin nila ang kanilang estado bilang walang utang na loob. Bigla namang napatigil si Tianba dahil napagtanto rin niya na tama ang sinabi ng kapatid niya. Ngunit bigla silang dalawa na napatigil nang marinig nila ang boses ni Dandan. Agad na inatake ni Dandan si Xiao Yun para mapaalis ito sa harap ni Joe Fan. Agad namang bumangga si Xiao Yun sa harapan ng kanyang kapatid dahil dito. Galit na tinanong ni Dandan si Tianba kung ano ang nais niyang gawin sa kanyang asawa. Mas lalong natakot si Tianba dahil alam niyang mapapahamak siya sa Huayu Tower kapag sinaktan niya ang babae na ito.
Ngunit bigla namang sinabi ni Joe Fan na itigil na ni Dandan ang pagtatanggol sa kanya. Nagsaad si Dandan na kailangan nilang parusahan ang walang utang na loob na magkapatid na ito. Hindi ito pinansin ng ating bida at muli niyang sinabihan si Dandan na itigil na ito. Tinanong rin niya ito kung hindi niya ba naiintindihan ang sinabi niya. Natakot si Dandan dahil sa galit na reaksyon ni Joe Fan kaya wala na siyang nagawa pa dito. Nagsimula namang magsaad ang ating bida na ang katotohanan ay hindi lamang si Song Yu ang pinatay niya dahil pati ang kapatid nitong babae na si Song Ching ay napatay niya rin. Kaya kung nais maghiganti ni Tianba ay hahayaan lamang niya ito na gawin kung ano ang nais niya. Mas lalong nainis si Tianba dahil talagang wala na ang magkapatid na ito. Ang malala pa ay parang wala lamang ito kay Joe Fan. Ngunit dahil nandito rin si Dandan sa lugar na ito ay natatakot siyang gumawa ng mali dahil maaaring mapahamak ang kanilang pamilya. Napansin ito ng ating bida kaya sinabihan niya si Dandan na huwag siyang makialam sa away na ito dahil sa kanila lamang ito. Sinabihan rin niya ito na kung aatakihin man niya si Tianba ay huwag na siya dapat nitong tawagin na asawa dahil ayaw niya itong mangyari. Natuwa si Dandan at tinanong niya kung tatanggapin na ba siya ni Joe Fan bilang asawa kapag hindi siya nakialam sa kung ano man ang gagawin ni Tianba. Hindi ito sinagot ng ating bida, sa halip ay tinitigin lamang niya si Tianba upang malaman niya kung ano na ang gagawin nito. Mas lalong hinigpitan ni Tianba ang kanyang pagkakahawak sa espada niya ngunit alam rin niyang hindi ito ang magandang desisyon. Kaya agad na lang niyang ibinaba ito at sinabi na ipagpalagay na lang nila na ang magkapatid ay nagkaroon ng hindi maswerteng pagtatagpo kaya napatay sila ng demonyong si Joe Fan. Nakangiting tinanong ni Joe Fan si Tianba kung ano ang rason kung bakit ayaw niyang magpatuloy sa paghihiganti niya. Nagmungkahi rin siya na kung natatakot siya dahil nandito si Dandan ay maaari niyang muna patayin ang babae na ito at pagkatapos ay siya naman ang patayin nito. Nagsaad rin si Joe Fan na hanggat walang magsasabi sa ibang mga tao ay walang makakaalam kung sino ang pumatay sa kanila. Kahit na ang Huayu Tower ay hindi nila malalaman ito. Nagsaad rin ng ating bida na kung talagang hindi sila nasisiyahan dito ay may alam rin siyang paraan na maaari niyang sabihin sa kanya upang maibilang niya sa ibang pamilya ang kasalanan na ito. Ipinangako rin niya na kahit ang Huayu Tower ay hindi ito malalaman kaya magiging ligtas silang dalawa. Nagulat si Tianba dahil talagang hindi niya alam kung ano ang iniisip ng tao na ito. Ngunit hindi ito nagustuhan ng kapatid ni Tianba kaya sinabihan niya ito na huwag niya itong sundin. Kahit si Dandan ay napatanong rin kung talagang hahayaan lamang ni Joe Fan na patayin siya ni Tianba na ito kahit alam niyang nandito lamang siya upang iligtas siya. Hindi ito pinansin ng ating bida dahil nais pa rin niyang malaman kung ano ang magiging desisyon ng batang ito. Nawala ang galit sa mukha ni Tianba at sinabi niya na tama ang sinabi ng kanyang kapatid. Sila ay may utang na loob kay Joe Fan kaya hindi niya magagawang patayin ang ating bida. Kaya sinabi na lang niya na sa ngayon ay patas na silang dalawa at bayad na ang kanilang utang na loob sa kanya. Natawa si Joe Fan dahil talagang akala ng batang ito na isang pabor para sa kanya ang ginagawa niya. Agad na sinabi ni Tianba na tama ang sinabi ni Joe Fan na isa itong pabor para sa kanya, kaya nalulungkot lamang siya na hindi niya maipaghihiganti ang kanyang kaibigan. Bigla namang inatake ni Joe Fan ang puno sa likuran ni Tianba gamit ang kanyang demonic baby. Isang malakas na pagsabog rin ang nangyari dahil sa atake na ito. Kaya nagulat na lang ang magkapatid nang makita nila ito. Seryosong sinabi ni Joe Fan na kailangan malaman ni Tianba na hindi ito isang pabor para sa kanya. Sinabi rin niya na kahit anong mangyari ay siya lamang ang may karapatan na kumuha ng sarili niyang buhay at walang sino man ang may karapatan na kunin ito sa kanya. Binalaan rin niya ito na kung tinuloy niya ang pag-atake sa kanya ay tiyak na kahit siya ay patay na rin ngayon. Mas lalong natakot naman si Tianba dahil talagang napakademonyo ng tao na ito na kahit sa harapan ng kamatayan ay marami pa rin itong mga patibong. Namula naman ang mukha ni Dandan dahil talagang napakagwapo at talino ng kanyang asawa. Kahit na si Xiaoyin ay mas lalong na-in-love rin sa batang ito. Pagkatapos ng ilang sandali ay agad naman na inutusan ni Joe Fan ang mga ito na dalhin siya sa isang ligtas na lugar dahil isang buwan siyang hindi makakagalaw. Agad naman na nagpresente si Dandan na siya na ang bahala na bumuhat sa ating bida. Kaya agad na niyang kinarga sa kanyang balikat ang katawan ni Joe Fan. Ngunit bigla naman napatigil si Joe Fan nang marinig niya ang isang malakas na hakbang ng mga paa. Kaya agad niyang sinabihan ang mga ito na kailangan nilang tumigil dahil may taong paparating papunta sa kanila. Agad naman na sinuri ng mga ito ang paligid habang sila Joe Fan naman ay agad nang naghanda. Bigla namang lumabas si Grandmaster Leo sa harapan ng mga ito at nagpasalamat siya dahil nakita na rin niya ang mga ito.
Nagsaad din siya na isang magandang balita na ligtas lamang si Joe Fan. Nagulat naman si Joe Fan nang makita niya ang matanda na ito dahil alam niyang isa ito sa mga kalahok ng kompetisyon. Matapos ang ilang sandali ay agad naman na sinuri ng matanda ang mga sugat ni Joe Fan at kanyang nasabi na maraming meridian ang napinsala sa katawan ng ating bida. Nasabi rin niya na mukhang hindi agad gagaling ang mga sugat na ito sa loob ng ilang buwan kaya may ibibigay siya sa kanya. Nagtaka naman si Joe Fan kung kailan pa siya naging close sa matanda na ito. Agad naman na nilabas ni Grandmaster Leo ang isang grade 6 na recovery pill upang ibigay ito sa kanya. Nagulat naman si Joe Fan nang makita niya ito. Agad naman na sinabi ni Grandmaster Leo na hindi agad mapapagaling ng gamot na ito ang kanyang mga sugat ngunit mapapagalaw siya nito agad kaya mas magandang kainin niya ang gamot na ito. Agad naman na kinuha ni Dandan ang gamot na ito at ibinigay sa ating bida. Naisip naman ni Joe Fan na sa tulong ng gamot na ito at ng katas ng Body Roots ay tiyak na gagaling na siya agad. Kaya hindi na nagdalawang isip pa ang ating bida at agad na niyang kinain ang gamot na ito. Isang malakas na pagsabog naman ng enerhiya ang biglang naramdaman ni Joe Fan sa buo niyang katawan. Kahit na sila Dandan ay naramdaman rin nila ang kakaibang enerhiya na nagmula sa gamot na ito. Kahit na si Tienba ay namangha rin dahil kahit sila ay nararamdaman rin nila ang enerhiya ng gamot na ito. Natuwa naman ang matanda at kanyang sinabi na sa ngayon ay tiyak na makakagalaw na agad si Joe Fan nang walang problema. Ngunit bigla naman siyang nagulat nang makita niyang nilabas ni Joe Fan ang bote ng katas ng Body Roots. Kaya nasabi na lang niya na mukhang makaka-recover na agad ang ating bida dahil sa kayamanan na ito. Sinabi rin niya na talagang wala nang aalalahanan pa si Joe Fan dahil sa dalawang gamot na ito. Agad naman na nabalot ng matinding enerhiya ang katawan ni Joe Fan dahil sa katas ng Body Roots. Ang malala pa ay bigla ring nagsama ang dalawang enerhiya na ito kaya isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang biglang naging resulta nito. Kaya nagulat na lang ang mga kasamahan niya dahil biglaan ring umunlad ang cultivation ni Joe Fan sa ikatlong antas. Ngunit hindi pa dito natapos ang pag-unlad ni Joe Fan dahil muli itong umunlad ulit sa susunod na yugto. Kasabay nito ay kinakain rin ng kanyang mga gintong dugo ang mga enerhiya na ito. Mas lalong namangha si Grandmaster Leo dahil ngayon lamang siya nakakita ng isang martial artist na kaya umunlad ng dalawang yugto ng cultivation sa buong buhay niya. Ngunit mas lalo siyang namangha nang makita niya ang muling pagsabog ng malakas na enerhiya sa harapan nila. Nasabi rin niya na ngayon lamang niya nakita ang tatlong antas ng pag-unlad sa kanilang kasaysayan kaya talagang kakaiba ang Joe Fan na ito. Nasabi rin niya na talagang karapat-dapat ang batang ito sa titulo niyang halimaw dahil talagang walang hangganan ang potensyal nito. Sinabi rin niya na ilang taon siyang nagpapalakas upang marating ang ganitong antas ngunit hindi siya naging matagumpay. Ngunit ngayon sa harapan niya ay ginagawa lamang ito ni Joe Fan nang walang kahirap-hirap. Nagsaad naman si Tienba na talagang tanga ang matanda na ito dahil kinukumpara niya ang kanyang sarili kay Joe Fan. Pagkatapos ng ilang sandali ay natapos na rin si Joe Fan sa kanyang ginagawa. Naramdaman rin niya ang kakaibang lakas sa kanyang mga mata dahil sa ngayon ay nakakakita na siya ng mas malayo kumpara noon. Kaya nasabi na lang niya na mukhang narating na niya ang antas ng discerning field, ang kakayahan na ito ay taglay lamang ng mga martial artist na nakarating sa Radiant Stage ngunit ngayon ay taglay na niya ito. Natuwa rin siya dahil hindi lamang naging malakas ang kanyang katawan, naging stable na rin ang kanyang Radiant Stage na kaluluwa. Kaya nagdesisyon na lang si Joe Fan na ngayon ay pwede na niyang ma-cultivate ang kanyang killing intent. Agad naman na pinuri ni Grandmaster Leo ang ating bida dahil sa kakaibang pag-unlad ng lakas nito. Ngunit agad naman siyang sinabihan ng ating bida na tigilan na niya ang mga papuri na ito at sabihin na lang niya kung ano ang kailangan niya. Muli namang pinuri ng matanda ang ating bida at kanyang sinabi na talagang nakakamangha ang kanyang kakayahan. Agad naman na nagsaad ang ating bida na alam niyang hindi libre ang binigay sa kanya na gamot ng matanda kaya dapat ay sabihin na niya kung ano man ang nais niyang makuha sa kanya. Agad rin na tumayo ang ating bida at kanyang sinabi na hanggat kaya niya itong ibigay ay ibibigay niya ito sa kanya. Agad naman na lumuhad ang matanda at kanyang hiniling sa ating bida kung maaari ba siyang kunin ito bilang isang disciple sa paggawa ng gamot. Nagtaka naman dito ang ating bida dahil hindi niya ito inaasahan. Kaya sinabihan niya na lang ito na bigyan siya nito ng isang walang laman na Jade Sleep. Agad naman na ginawa ito ng matanda at binigay niya ito agad sa ating bida. Agad naman na sinulat ni Joe Fan ang mga teknik na alam niya sa Jade Sleep na ito. Pagkatapos ay binigay rin niya ito sa matanda, nagsaad rin siya na ang tatlong alchemy skill na ginamit niya sa paggawa ng gamot ay nakalagay na sa Jade Sleep na ito.
Kaya ito na ang magiging kabayaran para sa gamot na binigay niya. Nagsaad rin ang ating bida na ayaw rin niyang banggitin pa ng matanda ang tungkol sa pagiging disciple niya. Dahil hindi siya tumatanggap ng isang disciple, natuwa naman ang matanda dahil sa mga skill na binigay sa kanya ni Joe Fan. Agad rin na tinawag ni Joe Fan ang atensyon ni Dandan at kanyang ibinato sa kanya ang singsing ng Huayu Tower. Inutusan rin niya ito na dapat niyang ibalik kay Chuchu ang singsing na ito. Sinabihan rin niya ito na kailangan niyang ipaalam sa kanya na ito na ang magiging kabayaran sa katas ng body roots na nagamit niya. Pagkatapos ay agad na rin na umalis ang ating bida, nagtanong naman si Dandan kung ano na ang mangyayari sa kanya. Seryosong sinabihan naman siya ni Joe Fan na kailangan na niyang kalimutan ang bagay na ito. Pagkatapos nito ay agad nang umalis ang ating bida sa lugar na ito. Nawala naman ang mga ngiti sa mukha ni Dandan dahil talagang nabasted lang siya ni Joe Fan. Kahit na si Xiao Yun ay nalungkot rin dahil hindi man lang siya tinitigan ni Joe Fan. Napansin naman ito ng kapatid niya kaya agad na lang niyang sinabihan ito na hindi niya kailangan malungkot. Dahil alam niyang kakaiba ang Joe Fan na ito kumpara sa kanila. Kinagabihan, tahimik naman na naghihintay si Chuchu sa lugar kung saan sila nanatili ni Joe Fan noon. Kasama rin niya si Yan Tang at Elder Jiu habang binabaybay nila ang lugar na ito. Nagsaad naman si Yan Tang na 4 na araw na ang nakalipas mula nang umalis si Joe Fan kaya napatanong na lang siya kung talagang babalik ang batang ito dito. Nagsaad naman si Chuchu na ito ang lugar kung saan sila tumira noon, kaya naniniwala siya na dito rin babalik ang asawa niya ng ligtas.